Isang tahimik na umaga sa isang maliit na bayan kung saan ang mga tao ay abala sa kanilang pang-araw-araw na gawain, makikita ang mag-anak ni Ben. Isang dedikadong pulis si Ben na kilala sa kanilang lugar bilang taong matuwid, mapagmahal at handang tumulong sa sinuman. Sa kanilang tahanan, simple ngunit puno ng pagmamahalan, naglalaro sa sahig ang 6 na taong gulang na si Luis. Habang inaayos ni Joanna, ang kanyang ina, ang kanilang agahan. Papa, tingnan mo, may bagong damit ang manika ko. Masayang ipinakita ni Luis ang nilabhan niyang laruan. Natawa si Ben habang nililinis ang kanyang tsinelas sa may pinto. Napakagaling mo talaga mag-alaga, anak. Sagot ni Ben pagkatapos ay lumapit siya kay Luis at tinapik ito sa ulo. Pero lagi mong tatandaan, hindi lang mga manika ang dapat mong pinahalagahan. Ang mas mahalaga ay yung mga taong nasa paligid mo. Dapat, palagi kang tumulong sa mga nangangailangan, ha? Tumango si Luis, bagaman medyo nakakunat ang noo. Pero papa, paano ko sila matutulungan? Hindi naman ako malakas tulad mo eh. Napatingin si Joanna mula sa kusina. Anak, hindi lang lakas ang ginagamit sa pagtulong. Minsan, kailangan lang ng tapang, malasakit, at tamang salita. Kung may nakikita kang inaapi, huwag kang matatakot na magsabi ng tama. Ani Joanna habang iniabot ang isang plato kay Ben. Sumeryoso ang mukha ni Ben at naupo siya sa tabi ng anak. Alam mo, Luis, kaya ako gustong ituro to sa'yo dahil isang araw, magkakaroon ka rin ng pagkakataon na gumawa ng mabuti para sa iba. Kahit simpleng bagay. Halimbawa, pagdamay sa kaibigan mo na nalulungkot o pagsaway sa mga batang nananakit ng iba. Malaking bagay na yon. Katulad ng ginagawa mo sa trabaho, Papa? Tanong ni Luis habang idinidikit ang kanyang manika sa pisngi niya. Nagtatanggol ka ng mga naaapi? Oo, anak. Sagot ni Ben. Pero tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangan tapatan ng galit o lakas. Minsan, mas mabisa ang pangunawa at pagmamahal. At gusto ko, lumaki kang ganyan. Maging mabait, pero matapang kapag kinakailangan. Nagpatuloy si Joanna sa paghahain, ngunit nakangiti habang nakikinig sa usapan ng mag-ama. Ben, masyado mong binibigatan ng mga sinasabi mo kay Luis. 6 na taong gulang pa lang yan, oy. Baka mamaya akala niya superhero na siya. Hindi naman, Joanna. Gusto ko lang na maaga pa lang. Alam na niya ang tamang paraan ng pamumuhay. Ang mga bagay na to, kahit bata pa siya, dadalhin niya hanggang sa pagtanda niya. Napatigil si Luis at tinignan ng kanyang mga magulang. Papa, gusto ko rin pong maging katulad mo. Pero paano kung takot ako? Muling ngumiti si Ben at tinawakan ng kamay ng anak. Anak, normal lang ang matakot. Pero ang mahalaga, kahit natatakot ka, pinipili mo pa rin tumulong sa tama. Yan ang tunay na tapang. Habang nag-uusap ang mag-ama, lumapit si Joanna dala ang kanilang pagkain. O Shasha, kumain na muna tayo. Luis, pagkatapos mo niyan, tulungan mo ako magligpit ha? Tumango si Luis. Opo, Mama. Habang kumakain, hindi maiwasang mapansin ni Ben kung paanong mabilis na lumalaki ang kanilang anak. Habang masaya silang nagkukwentuhan sa hapag, sa isip ni Ben, umaasa siya na magagamit ni Luis ang mga aral na itinuro niya sa kanya sa tamang panahon. Aral ng pagiging mabuti, matapang at patas sa kapwa. Makulimlim ang langit noong isang hapon sa elementaryang pinapasukan ni Luis. 11 taong gulang na siya, masayahin at palakaibigan, ngunit nananatiling tahimik kung hindi kailangan. Habang naglalakad siya patungo sa likod ng kanilang paaralan para kunin ang naiwan niyang kwaderno, narinig niya ang tawanan at tila panunukso ng ilang bata. Tumigil siya saglit
at lumingon sa direksyon ng ingay. Sa ilalim ng malaking puno ng akasya, napansin niya ang 3 batang lalaki na nakapalibot sa kanilang kaklase na si Marco. Mukhang kinukutya nila ito habang pinandidilatan. Si Marco, na kilala bilang tahimik at laging nag-iisa, ay halatang natatakot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang mahigpit na hawak ang kanyang bag. "Huwag ka nang pumasok dito bukas ha. Mahirap ka naman eh. Wala kang ambag sa klase," sabi ng isa sa mga batang lalaki habang itinulak si Marco ng mahina. Pero sapat upang mapaupo ito sa lupa. Napakagat-labi si Luis habang pinagmamasdan ng nangyayari. Naalala niya ang mga paalala ng kanyang papa. "Kapag may nakita kang inaapi, kahit natatakot ka, huwag kang matatakot tumayo para sa tama." Huminga siya ng malalim at lumapit sa grupo. "Anong ginagawa niyo?" tanong niya, hindi masyadong malakas pero matatag ang boses. Huminto ang 3 bata at napatingin sa kanya. "Oh, ano naman? Wala ka rito," sagot ng isa habang ang isang bata ay tumawa. "Wala kang kinalaman dito, Luis. Umalis ka na." Hindi nagpatinag si Luis. "Hindi tama ang ginagawa ninyo. Si Marco ay kaklase natin at hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Anong mararamdaman nyo kung kayo ang nasa lugar niya?" Tahimik na nagtinginan ng mga bata. Ngunit may isa pa ring hindi nagpatalo. "Hindi kami takot sa'yo, Luis." Hindi na sumagot si Luis at sa halip ay lumapit kay Marco. Iniabot ang kamay nito upang tulungan siyang tumayo. "Tara na, Marco. Wag mo na silang pansinin. Mas mabuting kasama ang mga taong marunong rumespeto." Nagdalawang isip si Marco. Pero kalaunan ay hinawakan ng kamay ni Luis at tumayo. Kita sa mukha niya ang pasasalamat at kaginhawaan. Tumalikod na ang dalawa at sabay na lumakad palayo sa 3 bata. Sa likod nila, nagkatinginan na lang ang mga nambuli. Halatang nagulat na kaya pala silang harapin ni Luis. "Salamat." Mahina, ngunit taos-pusong sabi ni Marco habang naglalakad sila papunta sa pasilyo ng eskwelahan. Ngumiti si Luis sa kanya. "Huwag kang magpasalamat. Wala kang kasalanan. Kapag inaapi ka nila ulit, sabihan mo ako ang teacher natin. Hindi mo kailangan magtiis." Nang makarating sila sa classroom, huminga ng maluwag si Marco. Nagsimula nang pumasok sa isip ni Luis na hindi lahat ng tao ay may lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili. At dito niya naisip na ang pagiging matapang ay hindi lang para sa kanya, kundi para rin sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa gabing iyon, ikinuwento ni Luis ang nangyari sa hapunan habang kasama sina Ben at Joanna. "Mabuti ang ginawa mo, anak," sabi ni Ben na puno ng pagmamalaki ang boses. "Pero lagi mong tatandaan, gawin mo ito hindi para magyabang ha, kundi dahil ito ang tama." Tumango si Luis, ngumiti at tahimik na ipinangako sa sarili na patuloy niyang ipagtatanggol ang mga naaapi, gaano man kahirap. Isang mainit na hapon nang mapansin ni Luis, ngayon ay 12 taong gulang na, ang isang maliit na kuting na umiiyak malapit sa bakod ng abandonadong bahay sa kanilang baryo. Pabalik na sana siya sa bahay mula sa tindahan. Bitbit ang isang supot ng tinapay. Nang mahuli ang kanyang pandinig, ang mahinang iyak ng hayop. Napahinto siya at sinundan ng tunog. Doon niya nakita ang kuting na naipit ang katawan sa pagitan ng 2 bakal na piraso ng bakod. Namimilipit ito at halatang hirap na hirap makawala. Agad siyang napalapit at inilapag ang supot ng tinapay sa tabi. "Hala, paano ka napunta dyan?" tanong niya kahit alam niyang hindi siya masasagot ng hayop. Lumapit siya at sinubukang iusog ang bakal. Ngunit masyado itong mabigat at mahigpit ang pagkakaipit ng kuting. Lumingon siya sa paligid, umaasang may makikitang matanda o sino man na maaaring tumulong.
ngunit tila tahimik ang paligid. Hindi siya tumigil. Okay, kaya ko to, bulong niya sa sarili. Kumuha siya ng patpat mula sa lupa at ginamit iyon para subukang itulak ang isang bahagi ng bakal. Napansin niyang nasasaktan ng kuting sa bawat galaw. Kaya, huminto siya sandali. Sorry ha, hindi kita sasaktan. Promise. Mahinahon niyang sabi, parang kinakausap ang isang bata. Habang iniisip ang susunod niyang gagawin, naalala niya ang kwento ng kanyang papa noong bata pa siya. Kung paano niya niligtas ang isang aso sa kalsada kahit mahirap ang sitwasyon. Kahit maliit ang hayop, may buhay din sila, madalas sabihin ni Ben. Puno ng determinasyon, tumakbo siya sa bahay nila upang kumuha ng tuwalya at konting mantika na naisip niyang maaaring makatulong. Pagbalik niya, maingat niyang binalot ang kuting ng tuwalya para hindi ito gaano gumalaw. Nilagyan niya ng mantika ang bakal sa paligid ng katawan ng hayop at dahan-dahang tinulungan itong makawala. Ilang minuto ang lumipas bago tuluyang nakawala ang kuting. Ngunit, nangyari ito. Hayan, malaya ka na! Napangiti siya habang hawak ang nanginginig na kuting. Maliban sa konting gasgas, mukhang ligtas naman ito. Tara, uuwi ka muna sa amin, sabi niya at iniuwi niya ang hayop sa kanilang bahay. Sa bahay, sinalubong siya ng kanyang mama, si Joanna, na nagtataka. Luis, saan mo na naman nakuha yung kuting na yan? Tanong nito habang tinitignan ang dumi sa tuwalya. Naipit siya sa bakod, mama, pero na-rescue ko na siya. Pwede ba natin siyang alagaan kahit sandali lang? Baka may naghahanap din sa kanya po eh. Paliwanag ni Luis habang tinatangkang linisin ang kuting gamit ang basang tela. Napangiti si Joanna at tumango. Sige, pero ikaw ang bahala dyan ha. Tiyakin mo ang alagaan mo siya. Opo ma, salamat po. Tumalon sa saya si Luis at agad niyang binigyan ng pagkain at tubig ang kuting. Pinangalanan niya ang pusa ng Mingming. Kinabukasan, nilibot ni Luis ang baryo upang hanapin ang posibleng may-ari ng kuting. Nang hindi siya makakita, nagpaskil siya ng anunsyo sa tindahan at sa harap ng kanilang bahay. Makalipas ang ilang araw, isang mag-asawang kapitbahay ang lumapit at sinabing nawawala ang kanilang alaga. Malaki ang pasasalamat ng mag-asawa kay Luis sa pagsisikap na ibalik ang kuting. Huwag po kayong mag-alala, gusto ko lang naman pong tulungan siya, sabi ni Luis na may ngiti sa kanyang mukha. Habang pinapanood ang mag-asawang yakapin si Mingming, ramdam ni Luis ang kasiyahan sa kanyang puso. Sa hapunan ng gabing iyon, ikinuwento niya sa kanyang papa ang nangyari. Tumango si Ben, puno ng pagmamalaki. Luis, hindi lahat ng tao ay mapapansin sa maliliit na bagay tulad nito. Pero ikaw, nakita mo ang halaga ng buhay ng hayop na yan. Napakabuti ng puso mo, anak. Ngumiti si Luis. Sinabi mo kasi noon, Papa, na dapat tumulong kahit sa mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kaya, ginawa ko lang po ang tama, tulad ng sabi mo. Muli, napagtanto ni Ben at Joanna na ang kanilang anak ay lumalaking may mabuting puso at malasakit, hindi lamang para sa tao, kundi pati na rin sa mga hayop. At sa isip ni Luis, isa lamang itong maliit na hakbang sa paggawa ng tama, ngunit napakahalaga para sa kanya. Sa pagtungtong ni Luis ng 14 na taong gulang, mas lalo siyang naging aktibo sa mga gawain sa paaralan. Kilala siya hindi lamang sa pagiging masipag sa pag-aaral, kundi pati na rin sa pagiging bukas palad sa pagtulong sa kapwa. Kaya, hindi na nakapagtataka nang siya ay maimbitehan na sumali sa student organization na tumutulong sa mga nangangailangan, lalo na sa panahon ng kalamidad. Isang araw, habang nasa klase si Luis, pumasok ang kanilang principal upang mag-anunsyo. Mga mag-aaral,
Kailangan natin ng tulong mula sa inyo. Ang mga kababayan natin sa kabilang bayan ay nasalanta ng bagyo. Kailangan natin ng mga voluntaryo para mag-repack ng relief goods ngayong Sabado at Linggo. Agad na nagtaas ng kamay si Luis, kahit na alam niya na may mga takdang arilin siyang kailangan tapusin. Sa isip niya, mas mahalaga ang makatulong sa mga nangangailangan. Dumating ang Sabado at maaga siyang nagpunta sa kanilang eskwelahan kung saan ginaganap ang relief operations. Doon, sinalubong siya ng iba pang estudyante at guro. Ang iba ay abala sa pag-aayos ng mga donasyon tulad ng bigas, dilata at damit. Ang ilan naman ay nagre-repack ng mga ito sa mga supot. Hindi nag-aksaya ng oras si Luis at sumali agad sa grupo. Luis, di ka ba napagod sa klase kahapon? Parang wala kang pahinga ah. Biro ng isa sa mga kaklase niyang voluntaryo rin. Ngumiti si Luis. Okay lang. Mas gusto kong paglaanan ng oras ang ganito kaysa magpahinga lang sa bahay. Mas mabuti nang tumulong. Habang tumatagal, napansin ng mga guro ang sigasig ni Luis. Siya ang unang lumalapit kapag may kailangan silang dagdag na kamay sa pag-aayos ng mga kahon o kapag may nagkukulang na gamit. Isang guro ang lumapit sa kanya. Luis, napakabuti ng puso mo. Nakikita namin kung gaano ka kaseryoso sa ginagawa mo. Salamat po, ma'am. Sagot ni Luis. Pero sa tingin ko po, ito talaga ang tamang gawin. Kung ako po ang nasa sitwasyon nila, gusto ko rin pong makatanggap ng tulong mula sa iba. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng distribusyon. Pinayagan ng ilang mag-aaral na sumama sa guro para personal na mag-abot ng relief goods sa nasalantang bayan. Isa si Luis sa mga pinili dahil sa kanyang pagiging masipag. Habang binabagtas nila ang mabato at maputik na daan patungo sa barangay na naapektuhan, ramdam ni Luis ang bigat ng responsibilidad. Ngunit alam niyang ito ang pagkakataon upang ipakita ang malasakit sa kapwa. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng maraming tao. Karamihan ay may mga bitbit na bata at nakasuot ng mga damit na halatang basang-basa at maputik pa rin. Isa-isa nilang inabot ang mga supot ng relief goods at sa bawat ngiti at pasasalamat na natatanggap ni Luis, mas lalo niyang naramdaman ang halaga ng ginagawa nila. Maraming salamat, Iha, sabi ng isang matandang babae habang hawak ang supot ng bigas. Hindi nyo alam kung gaano kahalaga ito sa amin. Napangiti si Luis. Walang anuman po. Sana po makatulong to kahit papaano. Habang papauwi na sila, napaisip si Luis. Sa simpleng paglahok sa mga ganitong gawain, na ipapakita niya ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang papa. Hindi niya makalimutan ang linyang madalas sabihin ni Ben. Ang paggawa ng mabuti ay hindi kailanman nasasayang, Luis. Kahit maliit na tulong, malaking pagbabago ang naidudulot. Pagkarating sa bahay, ikinuwento ni Luis ang kanyang karanasan kina Ben at Joanna. Papa, Mama, ang sarap po pala sa pakiramdam na makatulong, no? Ang dami pong tao na talagang nangangailangan. Muling tumango si Ben, proud na proud sa kanyang anak. Luis, yan ang dahilan kung bakit lagi kitang pinapaalalahanan na tumulong sa kapwa. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Ang pagkakaroon ng malasakit sa iba. Sa gabing iyon, natulog si Luis na puno ng saya at kasiyahan. Alam niyang ito pa lamang ang simula ng kanyang mga ginagawa para makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit malaki na ang pagbabago sa puso niya. Ang bawat hakbang ay patungo sa pagiging taong makatao, matulungin at mapagmahal sa kapwa. Sa edad na 16, si Luis ay kilala na sa kanilang paaralan bilang isa sa mga pinakamatulungin at mapagmalasakit na estudyante. Madalas siyang pinipili bilang leader ng kanilang klase dahil sa kanyang kakayahang mapasunod ng maayos at maayos na pakikitungo sa mga kaklase. Isang araw,
Habang nasa kanilang kantin, nangyari ang isang insidente na muling nagpakita ng kanyang malasakit at pagiging mapayapa. Habang kumakain si Luis, kasama ang kanyang mga kaibigan, biglang narinig niya ang pagtaas ng boses sa isang mesa malapit sa kanila. Dalawang estudyanteng lalaki, sina Carlo at Nico, ang nagsisigawan. Napansin ni Luis na si Carlo ay galit na galit at tila nananakot, habang si Nico naman ay mukhang nagpipigil pero halatang naiirita rin. "Ano ba? Bayaran mo na ang utang mo!" Sigaw ni Carlo, hawak ang kwelyo ng polo ni Nico. Ang iba pang mga estudyante sa paligid ay tahimik na nagmamasid, takot na makialam. "Wala pa akong pera, Carlo. Bakit ba ang kulit mo?" Balik ni Nico, pilit na tinatanggal ang kamay ni Carlo. Napansin ni Luis ang pagtingin ng mga tao. May takot, mahiya, pero walang gumagalaw para pumagitna. Tumayo siya mula sa kanyang kinauupuan at mabilis na lumapit sa dalawa. Sa isip niya, naalala niya ang sinabi ng kanyang papa noong bata pa siya. "Kapag nakita mong may mali, huwag kang matakot tumayo para itama ito, kahit ikaw lang ang nag-iisang gagawa." "Sandali lang," sabi ni Luis nang malapit na siya. Tumigil ang dalawa at napatingin sa kanya, pati na rin ang ibang mga estudyante. "Anong nangyayari dito?" "Ito kasing si Nico, di pa rin nagbabayad ng utang niya." Galit na sagot ni Carlo. Hawak pa rin niya ang kwelyo ni Nico. Huminga ng malalim si Luis at mahinahon na nagsalita. "Carlo, alam kong iniisip mo ang perang hiniram niya. Pero hindi ito ang tamang paraan para ayusin to. Tingnan mo, nakakahiya na kayong dalawa sa harap ng lahat. Hindi ba pwedeng pag-usapan niyo to ng maayos?" Napatigil si Carlo, ngunit hindi niya pa rin binitawan si Nico. Paano kung tumakas na lang siya? Di na ako magpapaloko ulit, no?" Lumapit pa si Luis at hinawakan ang braso ni Carlo. "Hindi ka naman namin sinasabi na magtiwala agad, pero maniwala ka sa akin. Walang naaayos sa sigawan at pananakot. Kaya mo siyang kausapin ng maayos, hindi ba? Kung hindi pa niya mababayaran ngayon, baka pwedeng gumawa kayo ng plano." Nakatingin na ngayon ang ibang estudyante. Hinihintay ang susunod na mangyayari. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Carlo at binitawan na rin si Nico. "Sige, fine. Pero tandaan mo, Nico, ilang beses na to ah." Napansin ni Luis ang pagkalma ni Nico. "Carlo, pasensya ka na kung hindi ko pa mababayaran agad. Pero promise, babayaran kita. Walang-wala lang kasi talaga ako ngayon eh." Hinawakan ni Luis ang balikat ni Carlo. "Mabuti pa, Carlo. Bigyan mo siya ng panahon. At ikaw naman, Nico, siguraduhin mong tutuparin mo yung pangako mo. Lahat tayo kailangan nating matutong maging patas." Matapos ang ilang sandali, kumalma na ang dalawa at bumalik sa kanilang mga upuan. Ang mga estudyante sa paligid ay tahimik, ngunit halatang napabilib sa ginawa ni Luis. Isa sa kanyang mga kaibigan ang lumapit sa kanya nang bumalik siya sa kanyang mesa. "Ang tapang mo talaga, Luis. Paano mo nagawang pumagitna? Hindi ka ba natakot na baka ikaw naman ang pagbalingan nila?" Ngumiti si Luis. "Medyo natakot din ako, pero naisip ko kasi kung walang kikilos para itama ang mali, sino pa ang gagawa? Minsan, kailangan nating maging matapang para sa kapayapaan." Pag-uwi niya ng araw na iyon, ikinuwento niya ang nangyari sa kanyang mga magulang. Ngumiti si Ben habang nakikinig sa kwento ng anak. "Luis, hindi mo alam kung gaano kasaya ang puso ko sa narinig ko. Natutuwa akong hindi ka lang basta tumutulong, kundi ginagawa mo rin ito ng mahinahon at may respeto sa lahat." Sa gabing iyon, napagtanto ni Luis na ang pagiging leader ay hindi lamang tungkol sa pagiging una o pinakamagaling. Ito ay tungkol sa pagiging patas, mahinahon at handang tumindig para sa tama, kahit kailan at kahit saan. Isang maulan na hapon nang makauwi si Luis mula sa paaralan. 17 na siya ngayon at malapit nang matapos ang high school.
Mabigat ang ulan at ang kalsada papunta sa kanilang bahay ay halos hindi madaanan dahil sa putik at tubig baha. Hawak niya ang payong at mabigat na bag habang nagmamadaling umuwi. Ngunit napahinto siya nang makita ang isang matandang babae na nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang matanda, may dala-dalang plastik ng gulay, ay mukhang nahihirapan sa pagbubuhat at tila takot na tumawid dahil sa dumadaang mga sasakyan at malalim na tubig. Basa na ang laylayan ng kanyang damit at ang kanyang tsinelas ay halos natatangay ng agos ng baha. "Lola, okay lang po ba kayo?" tanong ni Luis habang nilalapitan ng matanda. "Anak, gusto ko sanang tumawid pero ang lakas ng tubig. Baka madulas ako," sagot ng matanda, nanginginig sa lamig. Hawak niya ang kanyang plastik ng mahigpit. Halatang kinakabahan. Tumingin si Luis sa kalsada. Ang tubig ay umaabot na sa bukong-bukong at ang putik sa lupa ay madulas na. Alam niyang delikado para sa matanda na tumawid ng mag-isa. Agad niyang binuksan ang payong niya at iniabot ito sa matanda. "Lola, tutulungan ko na po kayo," sabi niya nang may ngiti. Inabot niya ang isa niyang kamay habang hawak ang braso ng matanda para suportahan ito. "Wag po kayong mag-alala, dahan-dahan lang po tayo." Habang tumatawid sila, binantayan ni Luis ang kanilang bawat hakbang. Sinisiguradong hindi madudulas ang matanda. Naramdaman niya ang bigat ng tubig na bumabaha sa kalsada, pero hindi siya tumigil. Sa kabila ng ulan na patuloy na bumubuhos, hindi niya alintana ang basang sapatos at uniform. Nang makarating na sila sa kabilang kalsada, nagpasalamat ng malalim ang matanda. "Salamat, iha. Kung hindi dahil sa'yo, baka nandun pa rin ako sa kabila. Napakabuti mong bata." Ngumiti si Luis at inalok na buhatin ang plastik ng gulay ng matanda. "Lola, saan po ba kayo nakatira? Ihatid ko na rin po kayo para siguradong ligtas kayo." Tumanggi man sa una, pumayag din ang matanda nang mapansing pursigido si Luis. Naglakad silang magkasabay papunta sa isang maliit na bahay malapit lang sa lugar. Pagkarating nila, iniabot ni Luis ang plastik at muling nagpaalam. "Lagi po kayong mag-iingat, Lola. Kung kailangan niyo po ng tulong, magtanong lang po kayo sa mga tao sa paligid," sabi niya bago umalis. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng kanyang nanay na si Joanna. "Luis, bakit ka natagalan? Basa na ang buong uniform mo," tanong nito, halatang nag-aalala. "Kasi po mama, tinulungan ko po si Lola na tumawid. Hirap po siya sa baha at lakas ng ulan," sagot ni Luis habang iniaabot ang kanyang basang sapatos. "Napakabuti mo talagang bata, anak," sabi ni Joanna habang hinahaplos ang basang buhok ni Luis. "Pero magpalit ka na ng damit at magpainit. Ayoko magkasakit ka." Nang dumating ang kanyang papa na si Ben, agad na kinuwento ni Joanna ang ginawa ng kanilang anak. Tumango si Ben at nakita sa kanyang mukha ang pagmamalaki. "Alam mo, Luis, ang mga simpleng bagay tulad ng pagtulong sa pagtawid ng isang tao ay maaaring magdala ng malaking ginhawa. Hindi lang siya ang natulungan mo, kundi pati na rin ang sarili mo, dahil naipakita mo kung gaano kabuti ang puso mo." Ngumiti si Luis habang iniinom ang mainit na tsokolate na inihanda ng kanyang ina. Sa isip niya, hindi niya kailanman ituturing na maliit ang kahit anong pagkakataon na tumulong sa iba. Para sa kanya, bawat kabutihang ginagawa niya ay patunay ng mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. At higit pa roon, alam niyang ang bawat mabuting gawa ay nagdudulot ng liwanag sa mundo, kahit gaano pa ito kaliit o kalaki. Isang gabi, habang pauwi si Luis mula sa isang meeting ng kanilang school organization, sumakay siya sa isang pampaserong bus na halos puno na ng tao. Napansin niyang may mag-asawang matanda na nakaupo sa harapan, tahimik na nakahawak sa kanilang mga bitbit na gamit. Sa likod nila,
ay isang grupo ng 3 lalaki. Halatang lasing na maingay na nagtatawanan habang nag-uusap. Habang tumatakbo ang bus sa madilim na kalsada, biglang napansin ni Luis ang pagbabago ng tono ng grupo. Naging mas maingay ang kanilang usapan at nagsimula silang magtapon ng pang-iinsulto sa mag-asawang nasa unahan nila. Ano ba, Lolo? Asikusuhin mo na ang tungkod mo. Baka bumagsak ka pa rito eh. Sabi ng isa, sabay halakhak. O baka naman itong bag ni Lola. Punong-puno ng bareya. Pahingi naman oh. Dagdag ng isa pa, hinila pa ang strap ng bag ng matanda. Kita ni Luis ang takot sa mukha ng mag-asawa. Ang matandang lalaki ay pilit na itinatago ang bag ng kanyang asawa. Pero halatang hindi siya makapagsalita sa takot. Ang mga pasahero naman ay tahimik lamang, nakayuko o nakatingin sa labas ng bintana. Halatang ayaw makialam. Hindi na nakatiis si Luis. Tumayo siya mula sa kanyang upuan sa likod at nilapitan ng grupo. Ano bang problema nyo? Bakit kayo nang babastos ng matanda? Malinaw ang kanyang boses, bagamat alam niyang delikado ang sitwasyon. Napatingin ang 3 lalaki sa kanya. Halatang hindi inakala ang kanyang tapang. At sino ka naman, miss? Para pakialaman kami? Tanong ng isa, medyo hinihila na ang kanilang boses dahil sa kalasingan. Hindi ba kayo nahihiya? Matanda na nga, inaapi nyo pa. Kung hindi nyo kayang rumispeto, tumigil na lang kayo. Sagot ni Luis, diretso ang tingin sa kanila. Tumayo siya sa pagitan ng mag-asawa at ng grupo. Tinatakpan ang mga matatanda. Oy, galit siya oh. Ano, tatayo ka dyan? O baka gusto mo makisama sa saya namin? Sabi ng isa pang lalaki. Tumayo mula sa kanyang kinauupuan at lumapit kay Luis. Hawak ang likod ng isang upuan. Ang tensyon sa loob ng bus ay tumaas at naramdaman ni Luis ang kaba sa kanyang dibdib. Pero hindi siya umatras. Kung magpapatuloy kayo sa ginagawa nyo, tatawag ako ng pulis. Sigurado akong hindi nyo gusto yun. Biglang tumawa ang lalaki. Talaga ba? Di tumawag ka. Sa tingin mo, aabutin kami ng mga pulis. Ngunit sa kanyang matapang na paninindigan, unti-unting tumigil ang pangungulit ng grupo. Marahil ay nabahala sila sa posibilidad na totohanin ni Luis ang kanyang banta. Ang iba pang mga pasahero ay nagsimula ng magtinginan at tila nagkaroon ng lakas ng loob ang ilan sa kanila. Tama na yan, sabi ng isang matandang lalaki mula sa likuran. Hindi kayo mga bata para magkalat ng ganyan dito. Napansin ng 3 lasing na unti-unti na silang pinapansin ng mga tao. Bumalik sila sa kanilang mga upuan, nagmumurang pabulong. Ngunit tumigil na sa pangaabala. Huminga na maluwag si Luis at bumaling sa mag-asawa. Okay lang po ba kayo, Lolo? Lola? Tanong niya, bahagyang yumuko upang tignan sila. Salamat, iha, sabi ng matandang lalaki, nanginginig pa ang boses. Hindi namin alam ang gagawin kanina. Salamat at nandito ka. Ngumiti si Luis at tumango. Wala pong anuman. Pasensya na po kung natakot kayo. Nandito lang po ako. Habang bumababa ang mag-asawa sa kanilang hintuan, muli silang nagpasalamat kay Luis. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi natapos doon ang insidente. Habang bumababa ang 3 lasing sa isang susunod na hintuan, tumingin pa sila sa kanya. At sa isa sa kanila ay nagbanta ng pabulong. Pakailamera! Nakaramdam ng kaba si Luis, pero hindi niya ipinakita ito. Sa kanyang puso, alam niyang ginagawa niya ang tama. Kahit pa, mga hulugan ito na panganib sa kanya. Ang bus ay nagpatuloy sa biyahe. Tahimik na, pero alam ni Luis na ang gabing iyon ay nagbabadya ng mas malaking hamon sa mga darating na araw. Pagkatapos ng insidente sa bus, nakarating si Luis sa kanyang hintuan. Bumaba siya at nagsimulang maglakad pa uwi. Bit-bit ang kanyang bag at payong
dahil basa pa rin ang kalsada mula sa ulan kaninang hapon. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng kanyang mga hakbang at paminsan-minsang huni ng mga kuliglig ang maririnig. Sa isip niya, ligtas na ang mag-asawang matanda. At kahit napagod siya sa nangyari, pinanghahawakan niya ang tamang ginawa. Habang paliko siya sa isang makipot na daan, papunta sa kanilang barangay, napansin niyang parang may sumusunod sa kanya. Napalingon siya at nakita ang 3 lalaki na nambuli sa bus. Hindi siya sigurado kung siya ba ang sinusundan. Pero ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sumisigaw ng babala. Nilakasan niya ang loob at itinuloy ang paglalakad. Ngunit pabilis ng pabilis ang kanyang mga hakbang. "Uy pre, sandali lang!" Sigaw ng isa sa mga lalaki, halatang lasing pa rin. Malakas ang kaba ni Luis, pero nagkunwari siya na hindi sila naririnig. Alam niyang delikado kung babagal siya o pipili ng maling direksyon. Habang pabilis ng pabilis ang kanilang hakbang, tumigil si Luis sa isang tindahan kung saan may ilaw at isang matandang lalaki na nagbabantay. Agad niyang nilapitan ito. "Manong, tulong po," mahinang sabi ni Luis. "May sumusunod po sa akin." Napansin ng matanda ang 3 lalaki na papalapit, na noon ay tahimik na. Tumayo ang tindero, malapad ang katawan at dumukot ng flashlight mula sa kanyang lamesa. Tumingin ito ng matalim sa grupo. "Anong problema nyo? Hindi ito lugar para maghanap ng gulo." Biglang tumigil ang 3. Halatang nagulat sila sa presensya ng tindero. Wala. Dadaan lang eh," sabi ng isa, pilit nang umingiti. "Kung dadaan lang, dumaan na kayo," sagot ng tindero. Hawak pa rin niya ang flashlight at itinaas ito ng bahagya. Parang nagsasabing handa siyang ipagtanggol ang lugar kung kinakailangan. Nagkatinginan ang 3 lalaki bago nagdesisyon na tumalikod at lumakad palayo. Maluwag ang puntong hininga ni Luis, ngunit nanatili siyang alerto. "Salamat po, Manong," sabi niya, halatang nanginginig pa rin sa takot. "Walang anuman, iha," sagot ng tindero. "Pero sa susunod, huwag kang maglalakad mag-isa sa ganitong oras, lalo na kung alam mong may delikado sa paligid." Tumango si Luis at nagpasalamat muli bago nagdesisyon na maghintay muna sa tindahan hanggang makaramdam siya ng mas ligtas. Habang naroon, napagtanto niya ang panganib ng pagtulong sa iba, lalo na kung ang mga kalaban ay hindi madaling sumusuko. Pagdating niya sa bahay, ikinuwento niya ang nangyari kina Ben at Joanna. Napansin niya ang pag-aalala sa mukha ng kanyang papa habang hinawakan nito ang kanyang balikat. "Luis, tama ang ginawa mo sa bus," sabi ni Ben. "Pero anak, kailangan mong tandaan na hindi lahat ng tao ay tatanggap ng kabutihan na maayos. May mga tao talagang walang pakialam sa tama o mali. Kaya sa susunod, magpakita ka ng tapang pero wag mong isusugal ang sarili mo." Tumango si Luis. "Pasensya na po, Papa. Hindi ko pa talaga inakala na ganito ang mangyayari." Hinaplos ni Ben ang ulo ng anak. "Ang mahalaga, ligtas ka na ngayon. Pero tandaan mo, kahit mabuti ang intensyon mo, kailangan mo ring pangalagaan ang sarili mo. Mahalaga ka rin." Mula sa gabing iyon, mas naging maingat si Luis sa pagtulong. Ngunit sa kabila ng takot at panganib na naranasan, alam niya sa kanyang puso na hindi siya titigil sa paggawa ng tama, kahit gaano pa kahirap o delikado ang kahihinatnan. Pagkatapos ng insidente sa bus at ang malapit na engkwentro sa 3 lalaki, akala ni Luis ay tapos na ang lahat. Ngunit kinabukasan, nagising siya sa mga balitang kumakalat sa social media. Isang pasahero pala ang nakakuha ng video ng nangyari sa loob ng bus, kung saan malinaw na makikita si Luis na humaharang sa harapan ng mag-asawang matanda habang kinokompronta ang 3 lalaki. "Hero student stands up for elderly couple."
ang naging pamagat ng post na mabilis na nag-viral. Sa unang tingin, tila positibo ang reaksyon ng karamihan. Binaha ng mga papuri ang comment section. Napakatapang ng batang to. Kailangan natin ng mas maraming tao na tulad niya. Saludo ako sa kanya. Ngunit sa ilalim ng mga papuri, may mga negatibong komento rin na tila nagmula sa grupo ng mga lalaki o sa kanilang mga kakilala. Pakialamero lang naman, sabi ng isang komento. Kung ako ang nandun, hindi siya uuwi na maayos. Dagdag ng isa. Makikita rin namin tong batang to. Maghintay ka lang. Sa una, hindi pinansin ni Luis ang mga negatibong komento. Para sa kanya, ang mahalaga ay nakatulong siya at nailigtas ang mag-asawa. Ngunit nang magpatuloy ang pagbabanta, nagsimula na siyang mag-alala. Sa isang post, malinaw na may isang account na nagbanta. Alam namin kung saan ka nag-aaral. Maghanda ka. Nasa eskwelahan siya nang sabihan siya ng isa sa kanyang mga kaklase. Luis, nakita mo na ba yung mga comments sa viral video mo? Ang dami nilang sinasabi tungkol sa'yo. Tumango si Luis, pero nagkunwaring hindi siya nababahala. Oo, nakita ko. Sanay na ako sa ganun. Hayaan mo na lang sila. Pero sa loob niya, ramdam niya ang kaba. Hindi siya sanay na maging sentro ng atensyon. Lalo na kung may halong pananakot. Nang makauwi siya, agad niya itong ikinuwento kina Ben at Joanna. Papa, Mama, parang hindi natapos ang problema. May mga nagbabanta sa akin sa social media. Sabi niya, baka sa boses ang pag-aalala. Agad na tumayo si Ben mula sa kinauupuan. Anak, huwag mo na sagutin ang mga yan. Pero seryoso ang mga ganyang banta. Kung sakaling may mangyari, kailangang alam namin agad, okay? Tumango si Luis. Opo, Papa. Hindi ko naman sila pinapansin pero medyo nakakatakot din talaga. Kinabukasan, nagkaroon ng tensyon nang dumalaw ang 3 lalaki sa eskwelahan niya. Sa oras ng uwian, nakita niya ang mga ito sa labas ng gate. Nakatayo at halatang hinihintay siya. Napansin ito ng kanyang mga kaklase at isang kaibigan ang tumakbo papalapit sa kanya. Luis, nandun yung mga lalaki sa labas, yung nasa video. Anong gagawin mo? Tanong ng kaibigan, bakas ang takot. Huminga ng malalim si Luis. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat, pero ayaw niyang magmukhang takot. Sa halip, tumingin siya sa guard na nasa malapit. Manong guard, pwedeng pakitawagan ng barangay o ang pulis? Mukhang may gulo po sa labas. Agad na kumilos ang guard at samantala, naghintay si Luis kasama ang ibang mga estudyante sa loob ng paaralan. Hindi nagtagal, dumating ang ilang barangay tanod at pinuntahan ng 3 lalaki na napilitang umalis. Sa isip ni Luis, nakahinga siya ng maluwag. Ngunit alam niyang hindi pa rito matatapos ang lahat. Nang makauwi siya, muling pinaalalahanan siya ni Ben. Anak, tama ang ginawa mo. Pero mula ngayon, mag-ingat ka palagi. Hindi mo kailangang harapin ang ganitong sitwasyon ng mag-isa. Kapag nararamdaman mong delikado na, huwag kang mag-aatubiling humingi ng tulong. Oo nga, anak. Dagdag ni Joanna. Kahit matapang ka, hindi ibig sabihin na ikaw lang ang dapat humarap sa lahat ng problema. Kami ng papa mo, lagi kaming nandito para sa'yo. Tumango si Luis, ngunit sa loob niya, alam niyang kailangang maging mas maingat siya sa mga susunod na araw. Ang simpleng pagtulong sa mag-asawa ay nauwi sa mas malaking komplikasyon. Ngunit nananatili pa rin sa puso niya ang paninindigan na tama ang ginawa niya. Ang pagiging mabuti ay may kaakibat na hirap. Ngunit naniniwala siya na hindi siya dapat tumigil sa paggawa ng tama. Makalipas ang ilang araw matapos ang insidente sa bus at ang tensyon sa eskwelahan, unti-unting bumalik sa normal ang buhay ni Luis. O iyon ang kanyang inakala. Isang umaga,
Habang naghahanda para pumasok sa paaralan, narinig niya si Joanna, ang kanyang ina, na tinatawag siya mula sa kusina. "Luis, tingnan mo to!" Aniya habang hawak ang cellphone. Nakakunot ang noon nito. Halatang nag-aalala. Lumapit si Luis at nakita ang isang bagong post sa social media, kung saan ginamit ang kanyang larawan mula sa viral video. Sa caption, nakasaad ang mga salitang, "Pakielemerong estudyante na mahilig sa gulo. San ka kaya tatakbo kung makita ka namin?" Napailing si Luis. "Sino kaya ang gumawa nito?" tanong niya. Halatang naiinis, ngunit sinusubukang itago ang kanyang kaba. Alam niyang hindi ito magandang senyales. "Mukhang yung grupo ng mga lalaki sa bus, anak," sagot ni Joanna. "Kailangan nating mag-ingat. Sasabihin natin to sa papa mo mamaya." Habang nasa paaralan si Luis, mas lalong kumakalat ang balita tungkol sa post. Maraming estudyante ang nakakita at naawa sa kanya. Ngunit may ilan ding natakot na makailabilo dahil baka madamay sa mga gulong sinusubukang iwasan ni Luis. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa eskwelahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isa sa kanyang mga kaibigan. "Luis, may nakita akong bagong post tungkol sa'yo. Sinasabi nila kung saan ka madalas dumaan pa uwi." Natahimik si Luis. Alam niyang hindi na ito simpleng usapin. Tumigil siya sandali sa isang mataong lugar upang mag-isip kung paano uuwi nang hindi nadadaanan ng karaniwang ruta niya. Habang nag-iisip, napansin niya ang inang lalaki na tila nakatingin sa kanya sa di kalayuan. Hindi niya sigurado kung sila ang grupong ng banta, pero nagdesisyon siya na manatiling maingat. Tumawag siya kay Ben, ang kanyang ama, upang magpaalam. "Papa, mukhang may sumasabay po sa akin. Pwede niyo po ba akong sunduin dito sa may tindahan malapit sa bayan?" Agad na tumugon si Ben. "Manatili ka dyan, Luis. Huwag kang aalis hanggat makarating ako. At kung may lalapit sa'yo, tumawag ka agad." Habang naghihintay, napansin ni Luis na ang mga lalaking nakatingin kanina ay nagsimulang maglakad papalapit. Nanatili siyang kalmado sa kabila ng tumitinding kaba. Nagsimula na siyang mag-isip ng mga posibilidad kung sakaling lumapit ang mga ito. Nang makalapit ang isa sa mga lalaki, nagsimula itong magsalita. "Ikaw si Luis, diba? Yung pakialamero sa viral video?" Tumango si Luis, ngunit nananatiling matatag ang tingin. "Ako nga, bakit? Anong kailangan nyo?" "Tapang mo ah," sabi ng isa pa, halatang nananakot. "Pero tingnan natin kung ganyan ka pa rin katapang kung kami na ang haharapin mo." Bago pa man lumala ang sitwasyon, dumating si Ben, sakay ang kanyang motorsiklo. Kaagad siyang bumaba at tumayo sa tabi ng kanyang anak. Ang presensya ni Ben ay nagdala ng tensyon sa grupo. Matangkad at may malapat na pangangatawan si Ben, at halatang hindi ito basta nagpapadaig kung sakaling may gulong maganap. "May problema ba rito?" tanong ni Ben, malamig, ngunit puno ng otoridad ang boses. Biglang tumigil ang grupo at napaatras. "Wala naman, boss," sabi ng isa sa kanila, pilit nang umingiti. "Nagbibiruan lang kami. Siguraduhin niyo lang na walang masamang mangyayari sa anak ko," sabi ni Ben, malumanay, ngunit halatang nagbabanta. "Kasi kung may mangyari, hindi lang kayo ang haharap sa akin. Naiintindihan niyo ba?" Tumango ang grupo bago nagmadaling umalis. Napabuntong hininga si Luis nang makitang umalis na ang mga lalaki. Lumapit si Ben at hinawakan siya sa balikat. "Anak, hindi mo kailangang harapin lahat ng to na mag-isa. Alam kong gusto mong tumulong pero sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi masamang humingi ng tulong. Mahalaga, ligtas ka." Tumango si Luis. Ramdam ang pagmamalasakit ng kanyang ama. "Pasensya na po, Papa. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat." "Ang mahalaga,
ligtas ka, sagot ni Ben. Pero mula ngayon, di na kita pababayaan sa mga ganitong sitwasyon. Magkasama nating haharapin ang mga problema. Sa gabing iyon, habang nagpapahinga si Luis, napagtanto niya na may mga tao talagang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ngunit alam niya rin na ang bawat mabuting gawa, kahit pa may kaakibat na panganib, ay hindi dapat isuko. Nagdesisyon siya na maging mas maingat, ngunit hindi kailanman titigil sa paggawa ng tama. Isang umaga, habang tahimik na nag-aalmusal ang pamilya ni Luis, biglang narinig nila ang tunog ng pagparada ng isang sasakyan sa labas ng kanilang bahay. Ang tunog ng makina ay mas malakas at mas maayos kaysa sa karaniwang dumadaan sa kanilang lugar. Napatingin si Ben, ang kanyang ama, mula sa bintana. May bisita yata tayo, sabi ni Ben, bahagyang nagtataka. Agad na tumayo si Luis at sumilip sa bintana. Kasunod, ang kanyang ina na si Joanna. Sa labas, isang magarang itim na kotse ang pumarada sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Ang sasakyan ay mukhang bago at mahal. Kumikinang pa sa ilalim ng araw. Mula rito, bumaba ang isang driver na nakasuot ng formal na uniform. Lumapit ito sa gilid ng sasakyan at binuksan ang pinto para sa dalawang pasahero. Pagkakita ni Luis, agad niyang nakilala ang mag-asawang matanda na tinulungan niya sa bus ilang linggo na ang nakalilipas. Papa, Mama, sila po yung mag-asawa na tinulungan ko sa bus, sabi ni Luis, hindi maitago ang gulat. Laking pagtataka rin ni Ben at Joanna. Tinulungan mo sila? Mukha silang mga taong may kaya, sabi ni Joanna, bahagyang binaba ang kanyang tasa ng kape. Sa mga sandaling iyon, kumatok ang driver sa pinto. Binuksan ito ni Ben at malugod niyang tinanggap ang mag-asawa. Magandang umaga po, bati niya, halatang nagtataka pa rin. Ano po ang maitutulong namin sa inyo? Ngumiti ang matandang lalaki at tumingin kay Luis. Luis, natatandaan mo pa ba kami? Tanong nito, mababa ngunit magiliw ang boses. Opo, kayo po yung mag-asawa sa bus, sagot ni Luis. Magandang umaga po. Ngumiti ang matandang babae at humakbang papasok, sinundan ng kanyang asawa. Napakabait mo, iha. Naparito kami para personal na magpasalamat sa ginawa mo para sa amin. Ngunit hindi pa riyan. Gusto naming makilala ang pamilyang nagpalaki ng isang mabuting anak. Nag-alok si Joanna ng upuan para sa mag-asawa. Habang nag-uusap, nagsimula silang magkwento tungkol sa nangyari. Noong araw na iyon, napadpad kami sa bus dahil nasiraan ang aming sasakyan. Hindi kami mukhang may kaya dahil simple lang ang aming pananamit. Kaya siguro inakala ng ibang tao na kami ay pwedeng apihin. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, tumayo ka para sa amin, Luis. Hindi mo inisip ang iyong sarili, sabi ng matandang lalaki. Salamat po, pero ginawa ko lang po ang tama, sagot ni Luis. Hindi ko po kayang pabayaan kayo nun eh. Ngumiti ang matandang babae at nagpatuloy. Hindi lahat ng tao ay gagawin ang ginawa mo at dahil doon, gusto naming ipaalam sa iyo na kami ay hindi basta ordinaryong mag-asawa. Nagkatinginan ang pamilya ni Luis. Halatang naguguluhan. Tumayo ang matandang lalaki at inilabas mula sa kanyang bulsa ang isang business card. Ako nga pala si Roberto Sanchez at ang asawa ko ay si Margarita. Kami ang may-ari ng ilang negosyo sa buong bansa, kabilang na ang mga sikat na restaurant at real estate company. At ngayon, naparito kami upang personal na magpasalamat at suklian ang iyong kabutihan. Nagulat ang pamilya ni Luis sa narinig. Hindi nila akalain na ang kanilang simpleng bahay ay bibisitahin pa ng ganitong klase ng tao. Sa kabila ng kaba, ngumiti si Ben. Napakalaking karangalan po na mapuntahan ninyo kami. Pero hindi na po kailangang gantipalaan ang anak ko. Alam namin ginawa niya yon dahil yun ang tama. Ngunit, matigas si Don Roberto. Hindi namin pwedeng hindi suklian ang ginawa ng inyong anak dahil sa kanyang kabutihan,
Napag-isipan namin ng asawa ko na tulungan din kayo. Hindi lang si Luis, kundi pati ang inyong pamilya. Sa labas ng bahay, tahimik na nakaparada ang magarang kotse. Ngunit sa loob, nagsisimula ng magbukas ang oportunidad na magdadala ng malalaking pagbabago sa buhay ni Luis at ng kanyang pamilya. Matapos ang unang pag-uusap sa bahay nila Luis, muling bumisita ang mag-asawang Sanchez sa sumunod na araw. Sa pagkakataong ito, mas formal ang kanilang pakay. Dumating sila sa parehong magarang kotse. Ngunit ngayon, may dala silang mga dokumento at isang maliit na kahon na mahigpit na hawak ni Don Roberto. Nakaupo ang pamilya ni Luis sa sala at ramdam ang excitement at kaba sa hangin. Napag-usapan namin ni Margarita ang lahat. Panimula ni Don Roberto habang nakatingin kay Luis. At napagdesisyonan namin na bigyan ka ng pagkakataong tuparin ang iyong mga pangarap. Nagkatinginan sina Ben at Joanna. Halatang nagulat, ngunit hindi makapagsalita. Tumayo si Margarita at kinuha ang isang folder mula sa kanyang bag. Luis, gusto naming alokin ka ng full scholarship para sa kolehiyo. Ano man ang kursong nais mong kunin, sasagutin namin ang lahat ng gastusin. Tuition fee, allowance, at pati ang mga libro mo. Napanganga si Luis. Hindi niya inakalang darating ang ganitong pagkakataon. Po? Talaga po? Pero, bakit po ninyo to ginagawa para sa akin? Tanong niya, halatang hindi makapaniwala. Ngumiti si Margarita at marahang hinawakan ang kamay ni Luis. Dahil karapat-dapat ka, iha. Sa panahon ngayon, bihira na ang tulad mo na handang tumulong sa kapwa nang walang hinihintay na kapalit. Hindi lang kami ang natulungan mo. Binigyan mo rin kami ng bagong pananaw sa buhay. Ang ginawa mo ay isang bagay na gusto naming suklian at ito ang paraan namin upang ipakita iyon. Habang binubuksan ni Don Roberto ang maliit na kahon, lumabas mula rito ang isang relo na mukhang mamahalin. Ito naman ay simpleng regalo para sa iyo, Luis. Isuot mo ito bilang paalala na palagi kang nasa tamang oras upang gumawa ng tama. Gusto naming makita kang maabot mo ang iyong mga pangarap. Hinawakan ni Luis ang relo. Halos nanginginig pa ang kamay. Maraming salamat po, pero hindi po ako sigurado kung karapat-dapat ako sa lahat ng to. Sabi niya, halos mahina ang boses. Nakangiti si Don Roberto habang tumango. Karapat-dapat ka, Luis. At alam namin gagamitin mo to sa tama. Samantala, si Joanna ay nakangiti, ngunit halata ang emosyon sa kanyang mukha. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko inakalang darating ang ganitong pagkakataon sa pamilya namin. Alam kong gagamitin ito ni Luis sa mabuting paraan. Tumango si Ben. Oo nga po, at bilang magulang niya, gagabayan pa rin namin siya upang manatili siyang grounded kahit gaano pa kalaki ang tulong na natanggap niya. Alam naming mabuti ang pagpapalaki ninyo kay Luis, sagot ni Margarita. At iyon ang dahilan kung bakit naniniwala kaming tama ang desisyon namin na tulungan siya. Sa hapon ding yon, nang umalis ang mag-asawa, iniwan nila ang isang pangako, ang scholarship para kay Luis at ang suporta para sa kanyang pamilya. Sa isip ni Luis, nagkaroon siya ng mas malaking inspirasyon upang maging mas mabuting tao. Hindi niya ito nakita bilang isang simpleng gantimpala, kundi isang responsibilidad upang patuloy na maging inspirasyon para sa iba. Sa puso niya, alam niyang gagamitin niya ang pagkakataong ito upang tumulong rin sa mas maraming tao sa hinaharap. Makaraan ang ilang araw mula sa pagbisita ng mag-asawang Sanchez, muling dumating ang kanilang magarang kotse sa tapat ng bahay nila Luis. Ngunit sa pagkakataong ito, may mas espesyal silang dala. Bitbit ni Don Roberto ang isang dokumentong mukhang opisyal, habang si Margarita ay may hawak na maliit na kahon. Pagpasok nila sa bahay, sinalubong sila ni Ben, Joanna at Luis. Magandang hapon po, bati ni Luis.
Ano po ang may tutulong namin sa inyo ngayong araw? Ngumiti si Don Roberto. Hindi kami dito para humingi ng tulong, iha. Nandito kami para magbigay ng tulong na higit pa sa iyong inaasahan. Inilapag niya ang hawak na dokumento sa mesa. Napag-usapan namin ni Margarita at gusto naming ibahagi ang isang negosyo sa inyong pamilya. Gusto naming bigyan kayo ng pagkakataong magkaroon ng mas maayos na kabuhayan. Nagulat si Ben. Halatang hindi inaasahan ang alok. Negosyo po, napakalaking bagay niyan. Pero parang masyado na pong malaki ang gantimpala para sa ginawa ni Luis. Ngumiti si Margarita. Ipinaliwanag ang kanilang desisyon. Hindi ito simpleng gantimpala. Para sa amin, si Luis ay simbolo ng kabutihan na gusto naming itaguyod. Gusto naming makita ang kanyang pamilya na magtagumpay rin dahil naniniwala kami na ang mga aral na natutunan niya ay nagmula sa inyo. Binuksan ni Don Roberto ang dokumento at inaabot ito kay Ben. Ito ang titulo ng isang maliit na negosyo na nais naming ibigay sa inyo. Isang sari-sari store na matatagpuan sa bayan. Maayos na ang takbo nito at nininiwala kami magagamit ninyo ito upang palakihin pa. Hindi namin ito ituturing na utang na loob, kundi bilang pasasalamat sa mabuting pagpapalaki ninyo kay Luis. Napanganga si Joanna. Halos hindi makapaniwala. Napakalaking bagay po nito. Hindi po namin alam kung paano magpapasalamat. Tumayo si Luis. Kitang-kita sa mukha niya ang pagkabigla, ngunit puno ng pasasalamat. Don Roberto, Doña Margarita, sobra-sobra na po ito. Ginawa ko lang naman po ang tama. Hindi ko po kailangang gantimpalaan ng ganito kalaki. Tumawa si Don Roberto. Luis, naiintindihan namin ang sinabi mo. Pero ang tamang ginagawa mo ay hindi basta-basta. Sa mundong ito, bihira na ang tulad mo na may lakas ng loob na tumulong kahit may peligro. Kaya naman, gusto naming magbigay ng pagkakataon sa pamilya mo na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Sa kanilang pag-alis, iniwan ng mag-asawa ang dokumento ng negosyo at ilang paalala kung paano ito palalaguin. Habang pinapanood ni Luis ang papalayong kotse, lumapit sa kanya si Ben at hinawakan siya sa balikat. Luis, alam kong ginawa mo lang ang tama, pero tingnan mo kung paano bumalik sa atin ang lahat ng kabutihang iyon. Huwag mong kalimutang magpasalamat sa Diyos at siguraduhin mong gamitin ang mga biyayang ito upang tumulong rin sa iba. Tumango si Luis. Opo, Papa. Pangako ko po, hindi ko pababayaan ang lahat ng ibinigay nila sa atin. Sa araw na iyon, nagkaroon ng bagong direksyon ang buhay ng pamilya ni Luis. Hindi lamang sila nagkaroon ng karagdagang kabuhayan, kundi mas tumibay ang kanilang paniniwala sa paggawa ng mabuti. Sa isip ni Luis, ang gantimpalang ito ay isang pagkakataon upang patuloy na maging instrumento ng kabutihan para sa iba. Makalipas ang ilang linggo, mula nang maipasa ng mag-asawang Sanchez ang titulo ng sari-sari store sa pamilya ni Luis, muling dumating ang kanilang magarang kotse sa tapat ng bahay. Sa pagkakataong ito, nagdala sila ng isang imbitasyon na magpapabago sa pananaw ng pamilya sa kabutihang nagawa ni Luis. Habang nakaupo ang pamilya sa kanilang maliit na sala, ipinaliwanag ni Margarita ang kanilang dahilan sa pagbisita. Luis, gusto ka naming imbitahan, kasama ang iyong pamilya sa aming bahay. Gusto naming makilala pa kayo ng mas malalim at nais naming ipakita ang pasasalamat namin hindi lamang sa pamamagitan ng material na bagay, kundi pati sa pagkakaibigan. Nagkatinginan sina Ben at Joanna, halatang nag-aalangan. Maraming salamat po sa imbitasyon, sabi ni Ben. Ngunit parang masyado na po kami nabibigyan ng sobra. Ngumiti si Don Roberto at itinabi ang hawak na envelope. Huwag kang mag-alala. Ito ay isang simpleng pagsasalo lamang. Isa itong paraan para maipakita namin sa inyo ang aming pasasalamat ng personal.
Dumating ang araw ng kanilang pagpunta sa bahay ng mga Sanchez. Sa unang pagkakataon, nakita ni na Luis ang mansyon ng mag-asawa. Isang malaking bahay na napapalibutan ng malalaking puno at malawak na hardin. Bumaba sila mula sa kotse na ipinadala upang sunduin sila. Halatang kinakabahan si Joanna habang naglalakad sa magarang driveway. "Ang laki ng bahay nila pa," sabi ni Luis sa mahinang boses. Nakatingin sa mataas na pader ng mansyon. Kahit si Ben, na kadalasang kalmado, ay napapikit ng mariin. Tila iniisip kung paano sila magpapakumbaba sa harap ng ganitong karangyaan. "Welcome sa aming tahanan!" Masayang bati ni Margarita nang salubungin sila sa harap ng malaking pintuan. Ang kanyang ngiti ay nagbigay ng ginhawa sa pamilya nila Luis. "Pasok kayo! Huwag kayong mahihiya! Ituring ninyo ito na para ninyong tahanan." Sa loob ng mansyon, ipinasilip ng mag-asawa ang kanilang tahanan. Pinakita nila ang kanilang koleksyon ng mga art piece, pati na rin ng isang maliit na gallery na nagpapakita ng mga litrato ng kanilang mga proyekto sa pagtulong sa mahihirap. Habang naglalakad sila, napansin ni Luis ang isang litrato sa dingding. Isang bata na naka-uniform ng pampublikong paaralan, katulad ng kanyang sinusuot. "Siya po ba ang anak ninyo?" tanong ni Luis. Bahagyang umiti si Don Roberto. "Oo, si Miguel. Isa rin siyang matulungin tulad mo. Pero maaga siyang nawala sa amin dahil sa isang aksidente. Simula noon, nagdesisyon kami ni Margarita na magpatuloy sa kanyang mga pangarap sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kabataang may mabuting puso, tulad mo." Pagkatapos ng maikling lakad, dinala sila ng mag-asawa sa kanilang dining hall, kung saan naghanda sila ng isang masaganang tanghalian. Habang kumakain, nagkwento si Margarita tungkol sa kanilang buhay. "Alam nyo, Luis, kaya kami napunta sa bus na iyon dahil gusto naming balikan ang mga simpleng bagay sa buhay. Nakita namin kung paano ang kabutihan ng isang estranghero ay maaaring magbigay ng liwanag sa mundo. Iyon ang ginawa mo para sa amin." Matapos ang pagkain, iniabot ni Margarita ang isang kahon kay Joanna. "Para po ito sa inyong pamilya. Isang simpleng regalo upang matulungan kayo na mas mapaunlad pa ang inyong bagong negosyo." Binuksan ito ni Joanna at tumambad ang isang hanay ng mga business materials at seed money na may kalakip na plano kung paano palalaguin ang tindahan. "Hindi na po namin alam kung paano po kayo pasasalamatan," sabi ni Joanna, halos mangiyak-ngiyak. Ngumiti si Don Roberto. "Hindi na kailangan magpasalamat. Ang kabutihan ay dapat lamang magpatuloy, Luis. Alam kong maraming responsibilidad ang dala ng iyong mga ginawa. Pero huwag kang matakot. Sa bawat tamang desisyon, mas maraming tao ang iyong matutulungan." Sa pag-uwi nila mula sa mansyon, ramdam ni Luis ang bigat ng responsibilidad, ngunit napalitan iyon ng inspirasyon. Sa isip niya, hindi niya lamang gagamitin ang mga gantimpala upang mapabuti ang kanilang buhay, kundi upang magpatuloy sa pagiging liwanag para sa iba. Pagkatapos ng ilang linggo mula nang makapunta sa mansyon ng mga Sanchez, isang gabi, tahimik na nag-aaral si Luis sa kanilang sala. Abala ang kanyang mga magulang sa pag-aayos ng bagong inventory para sa kanilang sari-sari store. Sa gitna ng tahimik na gabi, tumunog ang telepono ni Luis. Nang tignan niya, isang mensahe ang natanggap niya mula kay Margarita Sanchez. "Luis, nasa probinsya kami ngayon, ngunit nais naming ipaalam na may espesyal kaming inihanda para sa iyo. Ipinadala na namin ang detalye at sana ay magustuhan mo." Nagtaka si Luis sa mensahe. Wala siyang ideya kung ano ang itinutukoy ni Margarita. Pero nagpasya siya na antayin ang susunod na balita. Kinabukasan, habang abala sila sa kanilang tindahan, muling dumating ang magarang kotse ng mga Sanchez. Sa pagkakataong ito, may kasamang dokumento at imbitasyon ng driver. Pagbukas ng dokumento, nabasa ni Luis at ng kanyang mga magulang ang nakasaad.
Personal naming inaanyayahan si Luis at ang kanyang pamilya sa gaganaping seremonya para sa scholarship at kabataan leadership program. Sinundan iyon ng detalye tungkol sa isang espesyal na event na gaganapin sa isang malaking auditorium sa lungsod. Ang mag-asawa ang sponsor ng isang annual leadership program na dinadaluhan ng mga piling kabataang may mabuting impluwensya sa kanilang komunidad. Ngayon, nais nilang gawing pangunahing highlight si Luis bilang inspirasyon para sa iba. Dumating ang araw ng seremonya at naroon ang pamilya ni Luis. Halatang kinakabahan, ngunit proud sa kanilang anak. Puno ng tao ang auditorium, mga mag-aaral, guro at iba pang pamilya na sumusuporta sa programa. Sa entablado, naroon sina Don Roberto at Margarita, nakangiti habang nagsisimula ang programa. Sa gitna ng seremonya, tumayo si Margarita upang magbigay ng pananalita. Ang programang ito ay tungkol sa mga kabataang nagtataglay ng malasakit at lakas ng loob na tumulong sa kanilang kapwa. At ngayong gabi, nais naming bigyang parangal ang isang espesyal na tao na nagpapakita ng walang kapantay na kabutihan at tapang. Tinawag nila si Luis sa entablado. Habang naglalakad siya patungo, ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Tumayo siya sa harapan at inabot ni Margarita ang mic sa kanya. Luis, nais naming marinig ang lahat ng iyong kwento, sabi ni Don Roberto. Ikaw ang naging inspirasyon sa programang ito at alam naming marami pa ang matututo mula sa iyong ginawa. Sa una, medyo nahihiya si Luis. Ngunit nang makita niya ang mga ngiti ng kanyang mga magulang at ng mga tao sa paligid, lumakas ang loob niya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Luis at ang ginawa ko po ay simpleng bagay lamang. Tumulong sa kapwa kahit hindi ko po sila kilala. Naniniwala po ako na kahit maliit ang ating ginagawa, malaki ang maitutulong nito sa iba. Pagkatapos ng kanyang maikling pananalita, nagpalakpakan ng mga tao. Inabot ni Don Roberto ang isang sertipiko ng pagkilala at isang maliit na plaque na nakalagay ang kanyang pangalan bilang Inspirasyon ng Kabataan Awardee. Sa pagtatapos ng gabi, nilapitan si Luis ng maraming kabataan. Nagpapasalamat at humahanga sa kanyang kwento. Sa isip niya, higit pa sa anumang material na gantimpala ang natanggap niya. Ito ang pagkilala na ang kanyang simpleng gawa ng kabutihan ay nagbunga ng mas malawak na pagbabago. Habang pauwi sila, hinawakan ni Luis ang plaque at sertipiko. Pa, Ma, hindi ko ito magagawa kung hindi niyo ako tinuruan ng tama. Salamat po sa inyo. Ngumiti si Ben at Joanna. Anak, ang ginawa mo ay hindi lamang para sa amin, kundi para sa lahat ng tao na makikita ang liwanag ng kabutihan mo. Ipagpatuloy mo ang iyong sinimulan. Sa gabing iyon, natulog si Luis ng may malalim na pasasalamat at mas malawak na pananaw sa kahalagahan ng paggawa ng tama, gaano man ito kaliit o kalaki. Pagkatapos ng seremonya, kung saan ginawaran si Luis ng pagkilala, nagkaroon siya ng maraming pagkakataon upang makausap ang iba't ibang tao, kabilang na ang mga kapwa kabataan, mga guro, at maging ang mga leader ng komunidad na dumalo. Habang pinupuri siya ng ilan, napansin niya ang ilang kwento na tila mas malaki ang hamon kaysa sa kanya. Mga kabataan na walang makain, mga magulang na pilit binubuhay ang kanilang pamilya, at ang mga taong pilit bumabangon mula sa pagsubok. Habang pauwi sa kanilang bahay kasama ang kanilang pamilya, nakatingin si Luis sa bintana ng sasakyan. Malalim ang iniisip. Hawak pa rin ang sertipiko at plaque na natanggap niya sa seremonya. Luis, tahimik ka, pansin ni Ben habang nagmamaneho. May iniisip ka ba? Tumingin si Luis sa kanyang ama. Papa, naisip ko po, ang dami pong tao na nangangailangan ng tulong. Ang dami pong inaapi at hindi nila kayang ipagtanggol ang sarili nila. Gusto ko pong gumawa ng mas malaking pagbabago, hindi lang po para sa atin, kundi para sa mas maraming tao. Mula sa araw na iyon, nagsimulang magbago ang pananaw ni Luis. Ang mga gantimpala mula sa mag-asawang Sanchez ay kanyang pinanghawakan.
ngunit hindi bilang isang simpleng biyaya. Sa halip, itinuring niya itong mga kasangkapan upang simulan ang mas malaki niyang layunin. Ang perang natanggap nila mula sa negosyo ay ginamit ng kanilang pamilya upang palawakin ang tindahan at tulungan ang iba na nangangailangan sa kanilang komunidad. Naging aktibo si Luis sa mga programang pangkabataan at mga proyekto ng barangay. Tinulungan niya ang mga batang walang sapat na gamit sa paaralan. Tumulong sa mga relief operations sa panahon ng sakuna at higit sa lahat, nagpasimuno ng kumpanya laban sa bullying sa kanilang paaralan. Hindi nagtagal, naging kilala siya bilang isang leader na may malasakit at tapang. Habang patuloy na pinag-aaralan ni Luis ang kanyang landas, napagtanto niya na higit pa sa anumang material na bagay ang tunay na kayamanan. Ang tunay na kayamanan ay ang kakayahan niyang magbigay ng lakas sa mga taong natatakot o nawawalan ng pag-asa. Sa isip niya, hindi sapat ang tumulong sa ngayon lamang. Ang nais niya ay mag-iwan ng pagbabago na magtatagal para sa mga darating pang henerasyon. Mula sa isang simpleng kabataan na tumulong sa isang mag-asawa sa bus, naging misyon ni Luis ang pagiging protektor ng mga nangangailangan. Sa bawat hakbang na ginagawa niya, malinaw ang kanyang layunin. Gawing mas patas at mas makatao ang mundo para sa lahat.